Tunay po na napakabuti ng Diyos na sa araw na ito may isang napagandang pagkataon at panahon. Bagamat natin po ang init ng sigat ng araw, nandiyan po yung kanisahan. Subalit narin po ang bawat sa ating narito na handang pagpuri at magpasalamat at sumamba sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay dumalangin. Muli po kami nagpapasalamat, Ama, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan ng Diyos. Tunay ikaw ay kamanghamang at kahangahang Diyos, wala kang pantay. Narito po kami, Ama, lumalapit muli, O Diyos, trono ng biyaya, upang patuloy, O Diyos, hingin ang iyong pangunguna, O Diyos, sa aming pong pagsamba, maging sa pag-aaral po ng mga salita. Ikaw po, Diyos, ang maglangis ng mga salita mo, Diyos, bigyan ng kapangyarihan na ito'y pwedeng pagpapang, Diyos, sa bawat isa ng atin. Kami sa may langit ng kapangyarihan, Panginoon, Diyos, at narin po, Ama, na maging ang lingkod, Diyos, ay pangunahan at kami tinisin sa lahat ng aming karamihan. Alisin, O Diyos, ang lahat ng mga gawa ng kaaway, ang mga sagabal, O Diyos, ang mga balakid ay amis na saway sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin, Ama, at sila mo po ang pinakamataas na papuri, ang kalwalatian, ang karangalan, ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay narito ang patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Bagamat nagyan nga po sa ating mga narinig na patotoo at nagyan mga pagsubok na dinaranas po ng ibang mga kapatiran, subalit nagyan po ang patnubay paggabay ng Panginoon. Bagamat nagyan may mga pagsubok na kinaharap ang bawat isa at iba't ibang mga suliranin, subalit ang mga bagay niyan ay hindi hadlang upang ang bawat isa ay hindi magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. At nandiyan kung saan ang mga bagay niya, na may mga bagay na hindi naman talaga natin may iwasan sa ating buhay, karamdaman, mga pagsubok, problema, kawalan. Subalit, nandiyan po ang ating mahal na Panginoon na kailanman din po ay hindi nagpapabaya. So kaya po ano man ang ating mga kinaharap sa buhay, maging sa panahong ito, magpatuloy lang po tayo maglingkod sa Panginoon sapagkat ang sabi nga po ng banal na kasulatan, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang po ang maliligtas. Ganyan din po, may mga bagay na niloloob ang Diyos sa ating buhay upang tayo'y masubok, upang tayo'y madalisay, kung gaano tayo katapat sa ating Panginoon, kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya, at mga bagay nito na minsan na niloloob ng Panginoon, at ang lahat ng mga bagay ay ating din pong ikabubuti. So, minsan na natin palakpakan ang ating sa aklat po ng Matthew chapter 12, verse 23 up to 26, na ganito po ang, so 22 na po mag-start po tayo. Napagkabay nila sa kanya ang isang inaalihan ng demonyo, bulag at pipi, at kanyang pinagaling anupat ang pipi ay nagsalita at nakakita. At ang buong karamihan ay nagtaka at nagsabi, ito kaya ang anak ni David. Natapwat na marinig ito ng mga Pariseo ay kanilang sinabi, ang tao ito ay hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamagitan ni Beelzebub, na prinsipe ng mga demonyo, at pagkaalam niya na mga iisip nila ay sinabi niya sa nila, ang bawat kaharyang nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak, ang bawat bayan o bahay na nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay mananatili. So dito na po siguro, at kung pinalalabas ni Stanislas si bahagi laban sa kanyang sarili,
paano nang mananatili ang kanyang kaharian. Ulitin ko yung verse 25 na ganito po ang nakasaad. Sa verse 25, at pagkalam niya ng mga Diyos nila ay sinanyas nila ang bawat karyang nagkakabahagi laban sa instabi ay mawawasak, ang bawat bayan o bahay na nagkakabahagi laban sa instabi ay hindi mananatili. So ito po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon, na kung mayroong pagkakaisa, ito po ay tatayo at mananatili kung walang divisyon, pagkakabahagi, at kung mayroong may pagkakasundo, pagkakabahagi, ang sabi po, yan na po ay mabubuwal at yan ay mabubulas. Dito sa pangyayari ito, mayroong isang pipi at mayroong bulag na pinagaling ang ating mahal na Panginoon. So, kaya po, iniisip ng mga taong nakakita sa ganitong pangyayari na sinasabi nilang siya po ay prinsipe ng mga demonyo, na siya ay si Beelzebub. Kaya sinabi ng ating mahal na Panginoon ang katangian na kung saan pinakikita ng Banal Sulatan na halimbawa na ibinigay ng Panginoon na kung ang kapangyarihan, ang kaharian, ito ay magkakaroon ng pagkakabahagi, hindi ito tatagal at mabubuhay. Subalit ang merong pagkakaisa at nariyan, ito ay maging matag at ito ay mananatiling nakatayo. Ito yung makalalang minsan pa, muli natin nadalakayin po kahit sa may dilim, minsan lamang po na patungkol po sa kapangyarihan ng pagkakaisa. Sapagkat pinagkikita ng Galatians verse 25 na mayroong disunity at mayroong unity. So kaya sabi nga ng Banal na Sulatan, maging sa tatlo ng awit na palagi natin inaawit, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So nariyan po ang pagkakaisa. Na ibig sabihin, nariyan po yung mga agreement, nariyan yung harmony, na mayroong rinang samahan, ugnayan, at ito po ay napakaganda. At ito po ay ang pagkakaisa. So sa ating kapanahunan ngayon, sa ating mundong kinagagalawan, so halos mayroon tayo mga napapanahon, nakakashare, mayroon tayo mga nakikita at ating na-experience sa ating mga buhay sa mundong ikinagagalawan po natin ito. Nang mayroon po mga problema, pagsubok na ganyan din po ang nagiging suliranin. Dahil kayo po minsan, kapag kayo ay nasa trabaho ninyo sa mga kumpanya, may pagkakataon na yung mga kasama ninyo sa inyong pinagtatrabahuan, meron kayong naririnig kung may pagkakataon na hindi pagkakaunawaan, may pagkakataon na mayroong alitan, at mayroong pagkakataon na division at pagkakarabahaba na hindi pagkakaisa. So, hindi lamang po mga kapatid, at lalo na din po mga kapatid, sa ating mundong kinagagalawan nito, ating nakikita, lalo na po sa mga politika. Diba? Nakikita natin po na halos din po ang nangyayari na mayroong partido dito, mayroong partido doon, mayroong partido banda roon. So, narin po yung hindi pagkakaunawaan minsan nagbabangayan at nariyan hindi maganda naririnig pa yung mga minsan na ating pong naririnig. So, ang mga bagay niyan ay hindi pagkakaisa sapagkat nariyan po yung disunity. At may pagkakataon na kapag ito ang nangyari, so hindi magandang tignan, ito din po ay nangyayari minsan din po sa iglesia ng ating mahal. At yan po ang isa sa mga tinitira po ng kaaway at sa loob ng iglesia, sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon, at isa po iyan na kanyang ginagawa na magkaroon ng
ng hindi pagkakaunawaan, ng hindi pagkakasundo-sundo, magkaroon ng pagkabahabahagi, magkaroon po ng kaguluhan. At yan po ang isa na maaring makapaminsala, na yan po yung maaring mangyari, at yan po ay mayroon pong hindi magandang patutunguhan. Kaya mayroon din pong power, yung pong hindi pagkakaisa o yung disunity, at narin po sinasabi na ng Biblia na maaring ito po ay bumagsak. So kaya po mga kapatid, ipinakikita rin po sa banal na kasulatan na maraming mga halimbawa in the Old Testament, narin po mga halimbawa na ito'y paalala ng ating Panginoon, maging sa Galatia 5:15, na kinakailangan huwag mangyari yung hindi pagkakaunawaan, narin po yung nagkakagatan at matira ang matibay. So kinakailangan ang pagkakaisa, pagtutulungan, pagkakaunawaan, pagdadamayan, pagdadalanginan at pagkakaunawaan. Yan ang nais ng ating hangad. So kaya po mga kapatid, kung ating titignan din po, may pangyayari sa panahon po ni Moises, si Korah, Datan at Abiram na ipinakikita na hindi maganda ang nangyari. So ipinakikita ng Banal na Kasulatan na hindi maganda yung hindi pagkakaisa, kundi maganda yung pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan. Bakit sinasabi ng Biblia na tayo ay dapat magkaisa? So ngayon po, ano po yung blessings, power of benefits na maaaring mangyari? So ito po yung palagi ko rin pong ibinibigay na isang halimbawa patungkol po ang kapatid sa naging buhay po ni Moises. At nariyan, pinakikita din po sa Banal na Kasulatan, dito po sa aklat po ng Acts chapter 12, sa 1, chapter 12, 1 at 12, ipinakikita po dito na mayroong pangyayari sa panahon ni Aring Herodes na si Santiago ay pinugutan ng ulo at si Peter, siya po ay ibinulando. So, siya po ay nasa bilanggo, pagkakasan, maaring siya po ay pugutan na ng ulo. Subalit ang salingan ng Banal na Kasulatan sa chapter 12 ng Book of Acts nito, na ipinakikita po na sa bahay ni Mary, sa bahay ni John Mark, ang salingan ng Biblia na malaman nila na si Apostol Pedro ay nasa bilangguan. So sila po ay sama-sama, na sila po ay sama-sama na dumalangin, na sila po ay sama-sama lumuhod, at narin kung saan sila po ay sama-sama na nagkakaisa, na dumadalangin, na tulungan po ng Diyos Apostle Peter dahil siya po ay nasa bilanggo. So ipinakikita ng Banal na Kasulatan na sila po ay nagkaisa at sila ay sa biroon at sila ay dumalangin ng maningas na panalangin na mayroong pagkakaisa. So habang sila po ay dumalangin ng maningas na panalangin na mayroong pagkakaisa, at ang sabi ng Biblia, gumawa ng himala ang Diyos, nagsugo ng angel, at tinulungan po si Peter na siya nasa bilangguan. At ang sabi ng Biblia, bagamat nasa bilangguan po si Peter, pero si Peter talagang naimbing yung kanyang pagkakatulog. Payapa pa rin, hindi po siya naliligalig, hindi siya nababalisa, nandun yung peace of mind, yung kapayapaan. So, makikita natin na siya po ay pinalo, pinalo, sabi nga ng Biblia na talagang ginising siya dahil siya po ay natutulog. At sabi niya, ikaw ay magbihis. So hanggang siya po ay makalabas na,
doon na pagtanto ni Apostol Peter na akala niya ito'y isang pakitain lamang, subalit totoong nangyari na siya ay tinulungan ng inggit at indignas sa kanyang pagkakabilang. So, ipinagkikita mga kapatid yung deliverance na yung pagliligtas ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin na mayroong pagkakaisa. Kaya mahalaga din po na kung mayroong kayong time, mayroong kayong panahon at pagsumikapan po ninyo na makatuloy din po at nariyan po yung prayer meeting, hindi prayer method. So mga kapatid, ipinagkikita ng Biblia yung pagkakaisa ng pananalangin. So mga kapatid, maging sa bahay, kahit na kayo, diba? Napakinaw na kahit na sa inyong pamilya, sa inyong tahanan, na kayo ay dumadalangin, pinangunahan kayo ng pinakatatay, yung pinakaligi ng pamilya na tinatawag yun nga po mga kapatid, o yung mga magulang, na kayo nagkakaisa na dumadalangin sa inyong tahanan o pumunta sa church. So dahil po, mahalaga yung panalangin, mahalaga yung pagkakaisa, nakita natin kung gaano ito kahalaga sa naging pangyayari, sa naging buhay ni Peter nang siya po ay nasa bilangguan. Kahit po sa pamilya ay nagkakaroon ng hindi pagkakasundo-sundo. Hindi lang po sa business, hindi lang po sa politics, hindi lang po sa mga iba pang mga organization, maging sa church, maging sa family, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo-sundo, problema sa suliranin, at dumarating sa puntong nagkakaroon ng tinatawag na broken family. Yan po ang nangyayari. Pero kung sa tulong ng Panginoon, namin po inyong gawin, sanahin, na kahit sa pamilya, sa tahanan, na kayo ay dumadalangin, na mayroong pagkakaisa, di ba mayroong naririnig ka kahit na hindi pa Christian, sabi nga, the family that prays together stays together. Ha? So napakaganda po mga kapatid, na mayroong pong panalangin na mayroong pagkakaisa. Kaya lang ang nangyayari, hindi nito nabibigyan ng pansin, hindi nito nabibigyan ng halaga. Alos na po-focus ang mga magulang, na po-focus ang mga anak, hallelujah, hindi sa mga bagay na pang-espiritual, kundi nagkakaroon ng kaisipan na sa halip na panglangit, pang-espiritual, nagiging makamundo. Yung mga gadgets na yan, sa ayon at sa gusto natin talaga nandyan minsan, mas marami pa yung panahon, marami pa yung oras, at meron kang kasabikan sa mga bagay na hindi mo naman dapat kasabikan, sa mga bagay na inisip natin makabuluhan, subalit ito pa rin hindi makabuluhan, at ito'y maaaring makapagbigay pa ng pangpihina ng iyong paglilingkod sa Panginoon, na ipandalamig, at ito ang mga bagay upang hindi ka na magbasa ng Biblia, manalangin, at isang araw maging sa pagdalo, tamad ka na dahil naging na po iyong pandalamig sa paglilingkod sa Panginoon. So mga kapatid, sa bawat mga magulang, at nariyan po, in-encourage ko po kayo dahil talagang hindi po na ngayon simple. At ano natin matagal na natin nararamdaman, nakikita na talagang papalapit at papalapit na ang rapture of the church. Kaya meron tayong kaaway. Meron tayong kaaway na gagawa iyan ng paraan upang ang bawat isa ay hindi magpatuloy na maglingkod sa Panginoon,
upang tayo magpabaya sa ating katungkulan, sa ating obligasyon, sa ating responsibilidad. At isang pribileyo po ng Diyos na sa ating upang tayo din po ay makapaglingkod sa Kanya at lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon. So mga kapatid, ulitin ko po, sa tulong ng Panginoon, sa panahon ito, tayo po ay kinakailangan na magpapalakas. Magtumibay ang ating pananampalataya. Ephesians 6:10, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Ang sabi ng Biblia, mayroong spiritual battle. Kaya sabi ng Biblia, tayo po mga kapatid ay soldiers ng ating Panginoon. Last na mention ka, bunga po noong Wednesday na we are the ambassadors of Christ. So mga kapatid, tayo din po ay mga sundalo ng Diyos. Mayroong pakikipagbaka. Mayroong pakikipagbaka. Kapag sinabing sundalo, ibig sabihin mayroong mga batalyon. Mayroong mga grupo. So, yung ang pinaka-captain natin, pinaka-commander-in-chief natin ay walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, mayroong pakikipagtunggali na mayroong kang kasama. Isang halimbawa na ipinakita ng banal na kasulatan at nariyan kung saan mga kapatid sa Exodus chapter 17. Ito yung palagi kong ibinibigay na halimbawa na si Moises habang nakataas ang kanyang mga kamay at nakikipagbaka sa Diyos. So ipinakikita ng banal na kasulatan na si Aaron at si Hur, nang makita nila na si Moises ay nangangalay na yung kaninyang kamay habang naging pagbaka sa Diyos. So mga kapatid, ipinakikita ng banal na kasulatan na si Aaron at si Hur ay gumawa ng paraan at tinulungan nila si Moises habang naging pagbaka sa Diyos. At sila po ay nagtagumpay. So ipinakikita ang pagtutulungan, ang pagdadamayan, at pagmamalasakitan. So mga kapatid, ipinakikita na kinakailangan na tayo po ay kinakailangan na tayo man din po ay kumilos, na tayo ay gumawa na mayroong pagkakaisa sa mga bagay na ito upang tayo ay magtagumpay. Tayo po, mga kapatid, ay dapat magtulungan. Paulit-ulit itong sinasabing tayo ay dapat magkaisa. Gaano ito kaalaga? Sabi nga ng banal na kasulatan, ito rin po ay sa halimbawa at nariyan sa Acts chapter 1 verse 14, ipinakikita din po sa Acts chapter 2 at sila po ay 120 na katao na sila po ay nasa upper room at sila po ay dumadalangin na sila'y nag-aayunong. Ipinakikita ng banal na kasulatan na mayroon lamang iisang layunin, yung kanilang ginagawa na sila po ay naghihintay sa promise ng ating Panginoon. Ito po yung Holy Ghost baptism. So mga kapatid, ipinakikita ng banal na kasulatan na sila po ay nagkakaisa at sila po ay dumadalangin at ipinakikita ng banal na kasulatan na ipinagkaloob ng Diyos yung kanilang kahilingan, ang kanilang karaingan at
At ito yung pangako ng Diyos na ibubuhos niya ang banal na Espiritu. So, ano pong pinaka-point ko dito? So, ibig sabihin, mga kapatid, ganyan kahalaga na tayo po, kung mayroong pagkakaisa, pagtutulungan, at tayo'y gumawa sa ating mga obligasyon na iniyatag ng Panginoon sa ating mga balikat, sapagkat tayo ay iisang katawan lamang, mayroong biyaya, mayroong pagpapala, mayroong ibang kalakasan at revival ang ibibigay ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, yung presence ng Panginoon ang siyang ating mararanasan. So saan man tayo mapadako, kinakailangan tayo po ay magkaisa, magtulungan, magdamayan, at ang bawat isa sa atin ay dapat na magpalakas. Ito ang panahon na tayo ay dapat magpakalakas at ulit po sa kapangyarihan ng Panginoon at tayo ma-revive, na mag-alab ang ating paglilingkod, na magtumibay ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, na kapag tayo ay nagkikita-kita, nandiyan yung tayo'y nagpapalakasan sa bawat isa. So mga kapatid, palapakan natin na Mga chapter 4 verse 9 up to 10, ipinagkikita po na dito po 2 is better than 1. Ipinagkikita rito na mas higit ang dalawa kaysa sa isa. Wala, ang sabi po, chapter 4 verse 9, dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabang ng isa ang kanyang kasama, ngunit sa abang niya na nag-iisa, pagkas siya'y nabuhal at walang iba na magbangon sa kanya. So dito po ay pinakikita ng banal na sulatan kung gaano kahalaga na mayroon kang kasama. Na sabi ng banal na sulatan na mas maigi ang dalawa kaysa sa isa. Kapag ang isa ay nabuhal, kung ikaw ay nag-iisa, sino ang magpapalakas sa iyo? Kung ikaw ay mabuhal, ikaw ay nalalamig, sino ang magpapalakas sa iyo? Pero kung meron kasama, merong mag-i-encourage sa iyo, merong tutulong sa iyo, merong mananalangin sa iyo. So kaya po mga kapatid, mahalaga ang bawat isa sa atin. Mga talata pa rin po na na-mention sa Matthew 18 verse 19, nang sabi yung 20, yung 18 na sabi po verse 19, na kapag ang dalawa o tatlo na dumalangin sa Panginoon, ito ay pagkakaloob ng Panginoon. Kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. So ipinakikita kung gaano kahalaga na mayroong unity, kahit na dalawa kayo, tatlo kayo, dahil sabi nga ng Biblia, sa Amos 3, paano lalakad ang dalawa kung hindi sila nagkakaintindihan? Paano sila lalakad na magkasama kung hindi sila magkasundo? So kinakailangan yung pagkakasundo. Ipinakikita ng banal na kasulatan kung gaano po kahalaga na mayroong kang kasama. Sapagkat ipinakikita po sa Biblia, sa aklat ng 32 verse 30, ng aklat po ng Deuteronomy, na kung ang isa ay makabuhat ng 1,000 na katulad ni Samson, pero kung ikaw ay may kasama na kayo ay dalawa, kayo ay makakapagbugi ng 10,000. So kaya po mga kapatid,
mahalaga po na mayroong pagkakaisa. Ang nakapokus po dito po sa aking mini-mission, ito po yung pagkakaisa na mayroong benepisyo, na mayroong tagumpay, mayroong revival, at nariyan, mga kapatid, yung presence ng ating Panginoon at yung panalangin natin sa tulong ng Panginoon na mayroong pagkakaisa. Ang sabi ng Biblia, ito ay bibigyan katugunan ng ating Panginoon. So magbibigay ako ng halimbawa sa Book of Daniel patungkol po sa naging napakabigat na problema ni Daniel. So sabi ng Biblia, si Ari Nabukadnezar, siya po ay nakadream. Siya po ay nanaginip. Subalit, ang panaginip niya ito ay kanya pong nakalimutan. Ang ibig ng hari na yung kanyang panaginip, ito ay nakalimutan niya at kinakailangan sabihin ito at kinakailangan bigyan pa ito ng interpretation. Pinatawag niya yung mga magicians, yung mga calderians, pinatawag niya po mga kapatid, yung mga matalinong tao at sabi niya, sabihin ninyo kung ano yung aking napanaginipan at sabihin ninyo ang interpretation. So sabi po ng mga matalinong tao, mga magicians, calderians, sabihin po ninyo ang panaginip. So kaya nga pinatawag ko kayo dahil nakalimutan ko at kinakailangan bigyan ninyo ng kahulugan. So dahil walang makapagbigay, ang sabi ng Biblia, lahat ay dapat patayin. Pero sabi ng Biblia, nang si Daniel ay nakiusap kay Aryo na siyang katiwala na ako ay humihingi ng munting panahon na yung panaginip ng hari na ito'y aking ibibigyan ng kahulugan at ipapaalinaw sa kanya. So kung ating titignan, sabi ng Biblia, nang malaman po ni Daniel ang problema nito, sinabi niya kay Aryo at tinawag niya ngayon si Shadrach, Meshach at Abednego. At sila po ay dumalangin sa Panginoon na yung panalangin nila ay posible napakahirap, na yung panaginip ng hari na ito ay dapat ipaaninaw, ipakita sa kanila at bibigyan ng kahulugan. So habang sila po ay dumadalangin, habang sila po ay nakikipag-ugnay sa Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, habang silang apat ay nandoon na hinihingi sa Diyos yung kahilingan ito, ang Diyos ay nagbigay ng pahayag at ipinakita kay Daniel yung panaginip na ito na larawang, yun nga po, iba't ibang klase, may bato, may pilak, may putik. At ang sabi ng Biblia, binigyan pa rin po niya ito ng kahulugan. So, ipinakikita na kahit na tayo po ay nasa sitwasyon na tayo man po, mga kapatid, ay dumaranas ng mga kapagsubukan sa buhay, mga problema, mga suliranin, o kahit na karamdaman, o kahit tayo nasa critical na kalagayan. Pero kung tayo po ay magkakaisa at mananalangin, katulad ng ginawa po ng Daniel, yun po ay nabigyan ng solusyon. So kaya po mga kapatid, kinakailangan po sa tulong ng Panginoon na yan po yung pagkakaisa. Lalo na sa panahon ito, malapit na po magbalik ang ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, tayo din po ay iisang katawan at ang pinakapulo ay ang ating Panginoon at tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang sangkap sa katawan ng ating Panginoon. Ito po ang Iglesia. Bagamat nandyan po yung objects, yung mga branches, drawings, tinang, at dito po, pero hindi ibig sabihin na hiwa-hiwalay, kundi tayo ay iisa lamang. Iisa po sa kalawa. So kaya kinakailangan, mga kapatid, tayong lahat ay dapat mag-function.
kung ano yung mga talento, kung ano yung mga kaloob na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa, na ito po ay dapat magamit sa gawain ng Panginoon sa ikapupuri ng ating mahal na Panginoon. So anuman yung mga talentong yan, mga kaloob na yan, na ibinigay at pinagkatiwala ng Diyos sa bawat sa ulitin ko po, dahil tayo iisa lamang, kinakailangan tayong lahat ay gamitin ng ating mahal na Panginoon bilang iisang katawan. Bilang iisang katawan na tayo po ay dapat magkaisa at kumilos at gumawa sa gawain ng ating mahal na Panginoon. So kapag ikaw ay hiwalay, so natural lang mo, wala po. Hanggang sa mawala, manghihina ka, kung ikaw ay aalis, hanggang sa spiritual death na po ang mangyayari. So mga kapatid, i-encourage ko po kayo na tayo po ay magsumikap. Ulitin ko po na tayo po ay magsumikap. Na sa panahon ito, kinakailangan maging matatag, matibay ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Magkaisa tayo sa lahat ng bagay ayon sa kalooban ng Panginoon upang tayo magpalain, upang tayo maging matagumpay sa tulong ng ating mahal na Panginoon. So hindi ko na po gano'ng hahabahin po ang mensahe dahil palagi naman ninyong narinig patungkol sa mga bagay dito. Kaya lang po talagang ito po ang panahon na talagang dapat tayo magkaisa, magtulungan, handa magsakripisyo, at nariyan po mga kapatid dahil hindi na po biro-biro ang mga nangyayari sa mga ibabaw nito na ating kinagalawan at talagang masasabi natin malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, magsumikap po tayo, magpilit po tayo. Talagang kahit na nanlulupay-pay, nangihina, kinakailangan po lumaban po kayo, lumaban tayo at magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Patotoo ng ating mahal na brother po kanina, yung nga po nangyari kay Brother Paul, pero salamat sa Panginoon. Pagamat natin pa po kasi, pero kung ito po ay naging instrumento upang siya po magpanambalik sa gawain ng ating Panginoon. So narinig na, kahit yung mga gagawa talagang medyo nanlulupay-pay, nangihina, parang bigay, pero sabi nga ng banal na kasulatan, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So isipin po ninyo, isipin natin lahat, kung tayo ay lihinto sa paglilingkod sa Panginoon, anong mangyayari sa atin? Makakamtan ba natin pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan? Kung tayo lihinto, hindi po. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, pang-lifetime po ito. Ang paglilingkod sa Panginoon ay panghabang buhay. Habang ikaw ay mayroong lakas, habang ikaw ay mayroong buhay, ikaw ay dapat maglingkod sa Panginoon. Hanggang dumating ang ating mahal na Panginoon. So sa oras kong ito, isa pa po, nandiyan po yung Holy Supper. Kung bakit tayo nagkakaroon ng Holy Supper, ating pinaalala ang kabutihan at kadakilaan, katapatan ng ating mahal na Panginoon. Parang meron akong narinig ito. Ito po yung narinig ko. Sabi po nila na Mother's Day. Ewan ko lang po kung sa ibang araw. Pero sabi nga ng 49:15 na aklat ng Isaiah, kung ang babae man, makalimutan niya yung anak na kanyang pinasusuhan, pero kailan pa man, sabi ng Diyos, tayo po ay hindi niya kalilimutan. Tayo ay kanyang mamahalin at tayo kanyang kakalimahin. So ulitin ko po yung awit kaninang yung sa krus ng Kalbaryo. Yan po ay napagandang mensahe po para sa atin. So hindi ko po gano'ng mahabayin po at siguro po sabat na po ang mga salitang iyan at ini-encourage ko po kayo patuloy na sabi nga po na tayo po magkaisa, na tayo po ay magtulungan, na tayo po ay magdamayan, na tayo ay magbigayan, na tayo magpatawaran, na tayo po ay magdalanginan, at tayo po ay magkaisa
at magmahal. Yan po ang dapat. Sapagkat tayo ay isang katawan lang, sapagkat tayo ay isang pamilya lang. At kinakailangan ang pag-ibig ng Panginoon ang siya maghari sa ating mga buhay. Di ba napakaganda na kapatid mo, mahal mo? Kesa doon sa ikit ni kapatid mo, ikit niya pa mo, ay mo naman magakit. Huling ating kang hinanakit, ating kang every kayo. Ha? So mga kapatid, sa oras na ito, bago tayo mag-take ng Holy Supper, ano man yung mga nasa puso ninyo, nasa puso natin, kung meron mga inanakit, bukod, galit, ano mga bagay na hindi maganda. Sa oras na ito, isuko natin sa Panginoon at tayo tulungan ng Panginoon na ano mga bagay niya ay dapat natin iwaksi. At kung bukod, galit, inanakit, palitan po ninyo ng pagmamahal. Pakanditan po ninyo ng pag-ibig. Yan po ang dapat na maghari sa ating mga buhay. Mga kapatid, magmahalan tayo. Magtulungan, magkaisa tayo. Ulit-ulit sinasabing, magdamayan tayo. Magpalakasan tayo. Yan ang kailangan. Sapagkat tayo ay iisa lamang na katawan. Kaya sabi nga ng 1 Corinthians chapter 14, yung sakit na po ng kalikingan, sakit niya ng buong katawan. So, ibig sabihin, dapat meron kang malasakit sa iyong kapatid. Meron kang malasakit. Kung sakali, yung kapatid mo na malapit sa inyo, na hindi nakakadalo, dahil mahal mo siya, meron kang malasakit sa kanya, puntahan mo siya, encourage mo siya, anong dahilan kung bakit hindi siya dumadala. Diba? Dahil gusto mo rin siya na makapagpatuloy, na makapaglingkod sa Panginoon. Tandaan po ninyo, isa lang tayo, dapat tayo ay mayroong pagmamalasakitan, na mayroon tayong pagkakaisa. Sa oras nito, mga kapatid, kung sakali na mayroong kapatid na alam ninyo na mayroong nangangailangan, na talagang kailangan na hindi naman niya, yun nga, pagsusugal lang, pagbibisyo, wag na, kahit nangangailangan naman, huwag ninyong bibigyan. Pero kung mayroong kapatid na alam ninyo na nangangailangan, kung mayroon naman kayo may abot, tulungan ninyo bilang kapatid. Bilang kapatid sa Panginoon. Dapat tayo magtulungan, magmalasakitan. Yan po ang kailangan. At isa pa po, mga kapatid, wala pong pagtatangi. Wala po sanang pagtatangi. Iisa lang tayo sa katawan ng ating mahal na Panginoon. Sana po mawala yung partiality na mayroong pagtatangi. Mahirap, mayaman, may pinag-aralan at wala mong pinag-aralan, kinakailangan. Wala akong pagtatangi. Isipin ninyo, pantay-pantay lang tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang kailangan. Ako, so kinakailangan po, mga kapatid, magtulungan tayo, magpalaksan tayo, sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Ano man po ang mangyari, mga kapatid, ano man ang mga pagsubok na inyong harapin, maging akuman, magpatuloy tayo na magtiwala at manalig sa ating Panginoon. Palagi ninyong isipin ang kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Kung ano man ang problema ng isa, kung meron lang may tutulong, tulungan po ninyo, mga kapatid. Yan ang kailangan, yan ang tunay na pagmamahal. Yan ang tunay na pagkakaisa na tayo po ay nagdadamayan sa Iglesia po ng Panginoon.